Maligayang pagdating sa P3. Ang matuto, madismaya, kahit anong sahod ang hilingin ko sa buhay, buhay na kusang nagbabayad. Daig ng pagnanasa ang inang kalikasan. Bilang isang angkop na kasukdulan sa kabanatang ito, nais kong ipakilala ang isa sa mga pinakapambihirang taong kilala ko. Una ko siyang nakita 24 na taon na ang nakalilipas, ilang minuto lamang matapos siyang ipanganak. Siya ay dumating sa mundo nang walang anumang pisikal na tanda ng mga tainga, at ang mga doktor ay sumang-ayon, kapag pinindot para sa isang opinyon, na ang bata ay maaaring maging bingi at pipi habang buhay. Tinanong ko ang opinyon ng doktor. I had the right to do so, ako ang ama ng bata. Ako rin ay nagpasya, at nagbigay ng opinyon, ngunit ipinahayag ko ang opinyon ng tahimik sa lihim ng aking sariling puso. Nagpasya akong makinig at magsasalita ang aking anak. Maaaring padalhan ako ng kalikasan ng isang walang tainga na bata, ngunit hindi ako hinikayat ng kalikasan na tanggapin ang malungkot na katotohanan. Sa sarili kong isip alam kong nakikinig at nagsasalita ang anak ko, paano sigurado akong kailangang may paraan at alam kong mahahanap ko ito. Naisip ko ang mga salita ng immortal na si Emerson, ang buong takbo ng mga bagay ay nagtuturo sa atin ng pananampalataya, dapat tayong sumunod. Bawat isa sa atin ay may patnubay, at sa pagtatanong ng kaunti, naririnig natin ang tamang salita. Pagnanais, higit sa lahat, gusto kong huwag maging deaf-mute ang anak ko. Hindi ako umatras sa pagnanasang iyon kahit sandali. Maraming taon na ang nakalilipas, isinulat ko, ang ating mga limitasyon ay ang itinakda natin sa ating isipan. Sa unang pagkakataon, naisip ko kung totoo ba ang pahayag na iyon. Nakahiga sa kama sa harap ko ay isang bagong silang na bata, walang natural na paraan ng pandinig. Bagamat nakakarinig at nagsasalita siya, halatang pumangit siya habang buhay. Siyempre, ito ay isang limitasyon na hindi itinatag ng bata sa kanyang sariling isip. Ano ang maaari kong gawin tungkol dito? Kahit papaano ay makakahanap ako ng isang paraan upang i-graft ang sarili kong nag-aalab na pagnanasa sa isip ng batang iyon, mga paraan at paraan ng pagpapadala ng tunog sa kanyang utak nang walang tulong ng isang tainga. Sa sandaling ang bata ay sapat na upang makipagtulungan, napuno ko ang kanyang isip ng lubusan. Sa isang nag-aalab na pagnanais na marinig, ang kalikasan sa pamamagitan ng sarili nitong paraan ay isinasalin ito sa pisikal na katotohanan. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ko ito kinausap kahit kanino. Araw-araw ay binago ko ang panata na ginawa ko sa aking sarili na hindi ako tatanggap ng isang bingi na pipi. Para sa anak. Habang tumatanda siya, at nagsimulang mapansin ang mga bagay sa paligid niya, napansin namin na medyo may pandinig siya. Kapag umabot na sila sa edad kung kailan karaniwang nagsisimulang magsalita ang mga bata, hindi sila nagsisikap na magsalita, ngunit malalaman natin sa kanilang mga kilos na nakakarinig sila ng ilang mga tunog ng bahagya. Iyon lang ang gusto kong malaman. Kumbinsido ako na kung nakakarinig siya ng kaunti, maaari siyang magkaroon ng mas malaking kakayahan sa pandinig. Tapos may nangyaring nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito ay nagmula sa isang ganap na hindi inaasahang pinagmulan. Bumili kami ng Victrola. Nang marinig ng bata ang musika sa unang pagkakataon, tuwang-tuwa siya at agad na nakuha ang makina. Hindi nagtagal ay nagpakita siya ng kagustuhan para sa ilang mga record, kasama ng mga ito, It's a Long Way to Tipperary. Sa isang pagkakataon, paulit-ulit niyang tinutugtog ang pyesa, sa loob ng halos 2 oras, nakatayo sa harap ng Victrola, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa gilid ng kaso. Hindi naging malinaw sa amin ang kahalagahan ng kanyang nabuong sarili nitong kasanayan hanggang sa makalipas ang mga taon, dahil sa oras na iyon ay hindi pa namin narinig ang prinsipyo ng tunog na, pagpadaloy ng buto. Di nagtagal pagkatapos niyang makuha ang Victrola, nakita kong malinaw na naririnig niya ako kapag dumampi ang aking mga labi sa kanyang mastoid bone o kapag nagsasalita ako sa base ng utak. Ang mga pagtuklas na ito ay naglagay sa aking pagtatapon ng kinakailangang daluyan kung saan sinimulan kong isalin sa katotohanan ang aking nag-aalab na pagnanais na tulungan ang aking anak na bumuo ng pandinig at pagsasalita. Noon ay gumagawa na siya ng saksak sa pagsasalita ng ilang salita. Ang pananaw ay malayo sa nakapagpapatibay, ngunit ang pagnanais ay sumusuporta. Hindi alam ng pananampalataya ang salitang imposible. Matapos matukoy na malinaw niyang naririnig ang boses ko, agad kong sinimulan na ilipat sa kanyang isipan ang pagnanais na marinig at magsalita. Di nagtagal, natuklasan ko na ang bata ay nasiyahan sa mga kwento sa oras ng pagtulog, kaya nagpunta ako sa trabaho, lumikha ng mga kwento na dinisenyo upang bumuo sa kanya ng pag-asa sa sarili, imahinasyon at isang matinding pagnanais na makinig at maging normal. Mayroong isang kwento sa partikular, na binigyang diin ko sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng bago at dramatikong kulay sa tuwing sasabihin ito. Ito ay dinisenyo upang itanim sa kanya.
Isipin ang kanyang pagdurusa hindi bilang isang pananagutan, ngunit bilang isang asset na may malaking halaga. Sa kabila ng katotohanan na ang lahat ng pilosopiya na aking sinuri ay malinaw na nagsasaad na ang bawat paghihirap ay may kasamang binhi ng pagkakapantay-pantay. Sa kabutihang palad, dapat kong aminin na wala akong kaunting ideya kung paano maaaring maging isang asset ang paghihirap na ito. Gayunpaman, ipinagpatuloy ko ang aking ugali sa paghabi ng pilosopiyang iyon sa mga kwentong bago matulog, umaasa na darating ang oras na makakahanap siya ng ilang plano upang gawing kapaki-pakinabang na layunin ang kanyang kapansanan. Malinaw na sinabi sa akin ni Reason na walang angkop na lunas para sa kakulangan ng mga tainga at natural na hearing aid. Ang pagnanais, na sinuportahan ng pananampalataya, ay nagtulak sa isang tabi ng katwiran at nagundyok sa akin na magpatuloy. Habang sinusuri ko ang karanasan sa pagbabalik tanaw, nakikita ko na ngayon na ang pananampalataya ng aking anak ay may malaking kinalaman sa kamanghamanghang mga resulta. Hindi siya nagtanong kahit anong sinabi ko sa kanya. Ibinento ko sa kanya ang ideya na mayroon siyang natatanging kalamangan sa kanyang nakatatandang kapatid at na ang kalamangan na ito ay sumasalamin sa sarili nito sa maraming paraan. Halimbawa, napansin ng guro sa paaralan na wala siyang tainga at dahil dito, pinapansin nila siya at pinakikitunguhan siya ng may pambihirang kabaitan. Lagi niyang ginagawa, nakita ito ng kanyang ina, nakipagkita sa guro at nakipag-ayos sa kanya na bigyan ang bata ng karagdagang atensyon na kailangan nito. Noong nasa hustong gulang na ako para magbenta ng dyaryo sa kanya, dealer na ng dyaryo ang kuya niya, ibinento ko sa kanya ang ideya na malaki ang bentahin niya sa kapatid niya dahil bibigyan siya ng dagdag na pera ng mga tao, para sa kanyang mga kalakal, dahil nakikita nila na siya ay isang maliwanag, masipag na bata, kahit na siya ay walang mga tainga. Unti-unti, mapapansin natin na bumubuti ang pandinig ng bata. Higit pa rito, dahil sa kanyang pagdurusa ay wala siyang kaunting hilig na magkaroon ng kamalayan sa sarili. Noong siya ay 7 taong gulang, ipinakita niya ang unang katibayan na ang paraan ng paglilingkod natin sa kanyang isip ay nagbubunga. Sa loob ng ilang buwan ay humingi siya ng pribilehiyong magbenta ng mga pahayagan, ngunit tinanggihan siya ng kanyang ina. Natatakot siya na dahil sa pagkabingi ay hindi siya ligtas na maglakad sa mga lansangan ng mag-isa. Sa wakas, kinuha niya ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Isang hapon, nang siya ay naiwan sa bahay kasama ang mga katulong, umakyat siya sa bintana ng kusina, bumagsak sa sahig, at umalis ng mag-isa. Siya ay humiram ng 6 na sentimo bilang kapital mula sa isang kalapit na tagapagawa ng sapatos, namuhunan ito sa mga papel, ibinenta, muling namuhunan at inulit hanggang gabi. Matapos balansehin ang kanyang mga account at ibalik ang 6 na sentimo na hiniram niya sa kanyang bankero, nagkaroon siya ng netong kita na 42 sentimo. Pag-uwi namin ng gabing iyon, nadatnan namin siyang nakahiga sa kama, mahigpit